Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa panahon ngayon na mabilis ang pagbabago sa security environment ng Pilipinas, napakahalaga ng bawat hakbang tungo sa mas modernong sandatahan. At ngayong araw, dalawang major developments ang sabay na umuukit ng malaking epekto. Una, ang live firing demonstration ng isang locally developed remote weapon system na tinatawag na Project Cobra. At pangalawa, ang pagpasa ng US House of Representatives sa 2026 Defense Bill na naglalaman ng $1.5 billion na pondo para sa Pilipinas. Mukhang papunta tayo sa mas seryoso at mas advanced na yugto ng ating national defense modernization. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ng malalim kung ano ba ang Project Cobra, gaano ito kaimportante, paano nito binabago ang larangan ng Philippine military technology, at paano naman papasok ang $1.5 billion na pondo mula sa US Defense Bill na pasado na sa US House. At higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa seguridad at posisyon ng Pilipinas sa Indo-Pacific region? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa unang bahagi, ang live firing demonstration ng Project Cobra. Ang Project Cobra, o Controller Operated Battle Ready Armament, ay isang locally developed remote weapon system na develop para suportahan ang operational requirements ng Armed Forces of the Philippines. Ang prototype nito ay kasalukuyang time test sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. At hindi lang basta display ang ginagawa nila ngayon. May actual live firing demonstration kung saan sinusubukan ang accuracy, stability, at remote operation capability ng sistema. Ano ba ang ibig sabihin ng remote weapon system? Sa simpleng paliwanag, ito ay isang automated or semi-automated weapon setup na pwedeng kontrolin mula sa malayong lugar. Ibig sabihin, hindi kailangan personal na nakatayo ang sundalo sa mismong weapon mount. Safe sila, pero may full control sila sa baril o cannon. Makakakita sila sa camera, makakapili ng target, makakaputok, lahat ng iyon habang nasa protected position. Ito ang klase ng tech na ginagamit ng modernong militar sa buong mundo. At ang magandang balita, gumagawa na tayo ng sarili natin. Sa Camp O'Donnell demonstration, makikita mo na hindi basta prototype ang Cobra. It's a functional system. May sensors, may stabilization, at kayang mag-operate ng accurate kahit pa nakamount sa moving platform o static position. At higit sa lahat, locally developed ito. Ibig sabihin, hindi lang tayo humihiram, hindi lang tayo nag-i-import, kundi nagbubuo na tayo ng sariling industry para dito. Napakahalaga nito dahil nagbibigay ito ng tatlong major strategic advantages. Una, self-reliance. Hindi lahat ng bansa ay willing magbenta ng advanced weapon systems. At kapag meron man, mahal at may restrictions. So kapag tayo mismo ang gumagawa, mas kontrolado natin ang presyo, design, at supply. Pangalawa, mas mabilis ang upgrades. Kapag local ang gumagawa, mas madali ang pag-adjust, pag-repair, at pag-improve. Pangatlo, mas lumalakas ang ating defense industry. Kapag lumaki ito, hindi lang militar ang nakikinabang, kundi buong ekonomiya. Employment, technology transfer, engineering expertise, lahat lumalago. At ngayong sinusubukan na nila ang live firing, ibig sabihin papalapit na papalapit ito sa readiness for deployment. Kapag tuloy-tuloy ang funding at evaluation, pwedeng makita natin ito mounted sa armored vehicles, patrol boats, forward bases, at iba't ibang AFP platforms. Ngayon, lumipat naman tayo sa second major update, ang pagpasa ng US House of Representatives sa 2026 Defense Bill. At dito papasok ang malaking tanong, bakit napaka-importante nito sa Pilipinas? Ayon sa ulat, pasado na ng US House ang massive 2026 Defense Bill na naglalaman ng funding para sa troop pay, Ukraine assistance, at mga social issues. Pero sa loob ng bill na yun, may isang napakahalagang elemento para sa atin, ang $1.5 billion na ailalaan specifically para sa Pilipinas. Hindi ito first time na magbibigay ng security-related support ang US. Pero ang $1.5 billion na ito ay isa sa pinakamalaki, kung hindi man pinakamalaki,
na dedicated fund para sa Pilipinas sa loob ng isang fiscal cycle. Ano ang dahilan? Simple lang. Sa ngayon, ang West Philippine Sea at ang buong Indo-Pacific region ay sentro ng strategic competition. Ang Pilipinas, bilang ally ng US, ay nasa frontline. Kaya nasa interes ng US na mas maging modern, mas maging capable, at mas maging prepared ang AFP. Pero saan nga ba mapupunta ang 1.5 billion na pondo? Hindi pa detalyado ang breakdown, pero base sa previous allocations at pattern ng US security assistance, malamang mapupunta ito sa tatlong pangunahing kategorya. Una, security infrastructure. Kasama dito ang expansion ng EDCA sites, airfields, storage facilities, radar installations, at iba pang strategic locations. Pangalawa, equipment and capability development. Dito posibleng mapunta ang pondo sa maritime domain awareness systems, surveillance radars, cyber defense, at training equipment. Pwede ring kasama ang aircraft parts, drone systems, communication gear, at iba pang force multipliers. Pangatlo, training at joint exercises. Mas lalawak ang interoperability ng AFP at US forces, mas dadami ang joint operations, at mas lalalim ang integration sa defense planning. Ang tanong, paano magkaugnay ang Project Cobra at ang 1.5 billion US funding? Napakasimple. Kapag lumalaki ang local defense development tulad ng Cobra, at sabay ay pumapasok ang malaking foreign security assistance, nagkakaroon tayo ng dalawang parallel growth channels, internal modernization at external support. Ito ang pinakamalakas na kombinasyon para sa mabilis na pag-angat ng capability ng AFP. Hindi na lang tayo umaasa sa imports. Hindi na lang tayo kailangan bumili ng systems na hindi tugma sa terrain natin o sobra sa budget natin. May sarili tayong ginagawa, at sa kabilang banda, may malaking tulong na pumapasok para sa mas malalaking systems na hindi pa kaya gawin locally. Imagine a scenario 5 years from now. Sa mga forward bases natin, may mga locally built remote weapon systems na tulad ng Project Cobra. Sa mga maritime patrols natin, may enhanced radar coverage courtesy ng US-funded upgrades. Sa mga ground units natin, may combination ng foreign-supplied equipment at locally improved systems. Ang AFP, mula sa pagiging medyo outdated, ay magiging kombinasyon ng local innovation at international-grade capability. Pero ang mas importante sa lahat, nagiging malinaw sa international community na seryoso na ang Pilipinas sa pagdevelop ng sarili nitong defense ecosystem. Hindi na lang tayo purely recipient, nagiging partner na tayo. At kapag tumataas ang technology level ng bansa, tumataas din ang respeto at deterrence capability. Balikan natin ang Project Cobra demonstration sa Camp O'Donnell. Sa isang tingin, parang maliit na event lang. Isang firing test ng isang prototype. Pero sa mas malalim na pagtingin, ito ay simbolo ng direction natin. Kung kaya na nating gumawa ng remote weapon system ngayon, kaya nating gumawa ng mas advanced system sa susunod. Kung kaya nating mag-develop ng sensors, fire control, at stabilization tech, ibig sabihin kaya nating pumasok sa mas mataas na level ng defense engineering. At ang pinakamagandang tanong, paano kung ang mga ganitong local systems ay eventually ma-integrate sa mga platforms na na-upgrade gamit ang US funding? Halimbawa, remote weapon systems para sa coastal defense outposts, automated turrets para sa EDCA sites, or locally built modules na pwedeng i-mount sa US-supplied vehicles. Hindi malayong mangyari yon, at kahit hindi pa ngayon, nagse-set up tayo ng foundation para sa ganitong klaseng integration. Sa geopolitical context naman, malinaw na gustong palakasin ng US ang defense posture ng Pilipinas. At hindi ito basta charity. Ito ay strategic partnership. Kapag mas malakas ang Pilipinas, mas stable ang Indo-Pacific. Kapag mas prepared ang AFP, nababawasan ang posibilidad ng escalation sa West Philippine Sea. At kapag mas modern ang defense capability natin, tumataas ang bargaining power natin sa diplomatic table. Pero syempre, malaking hamon pa rin sa atin ang proper implementation. Kasi kahit may pondo, kung hindi efficient ang paggamit, sayang. Kailangan ng maayos na procurement, strategic planning, at strong political will. Sa kabuuan, ang dalawang balitang ito ay nagpapakita ng parallel progress, local innovation at international support.
Project Cobra shows na kaya nating mag-develop ng sariling technology. At ang $1.5 billion US funding naman ay nagpapakita na priority tayo sa regional security framework ng US. Kung tuloy-tuloy ito, posibleng ang susunod na mga taon ay maging turning point para sa AFP modernization. At habang nakatutok ang buong bansa sa mga tensyon sa West Philippine Sea, malaking bagay na alam ng publiko na may nangyayaring progress sa likod ng eksena. Hindi kasing ingay, hindi kasing headline-grabbing, pero critical para sa ating long-term security. Mas lumalakas ang Pilipinas, mas nagiging modern, at mas nagiging handa.